Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, may isang albularyo na kilala sa pangalang Kahugo. Marami ang lumalapit sa kanya para magpagamot. Humingi ng proteksyon laban sa masasamang espiritu o makakuha ng anting-anting. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may isang anting-anting na hindi niya kailanman ipinapamigay. Ang anting-anting ng aswang. Ayon sa alamat, ito ay isang maliit na itim na bato. Kasing laki ng buto ng bayabas na pinaniniwalaang may kakayahang bigyan ng lakas, bilis at kapangyarihan ang sino mang nagtataglay nito. Ngunit may isang kondisyon. Ang sino mang gagamit nito ay hindi na magiging ordinaryong tao. Si Dario, isang lalaking mahina ang pangangatawan at laging binubuli sa kanilang baryo, ang naging pinakamasugid na parokyano ni Kahugo. Palagi niyang hinihingi ang anting-anting ng aswang, pero palaging tinatanggihan siya ng matanda. Ang bagay na yon ay hindi para sa mga mahihinang loob, abala ni Kahugo. Ngunit isang gabi, dahil sa matinding pagnanasa sa kapangyarihan, pinasok ni Dario ang bahay ng albularyo at ninakaw ang anting-anting. Sa loob ng kanyang palad, naman niya ang kakaibang init nito. Parang may pulso at parang nabubuhay. Hindi niya alam, simula sa gabing yon, hindi na magiging normal ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Dario na parang ibang tao. Ang kanyang katawan ay mas matipuno at mas malakas, at ang kanyang pandinig ay mas matalas. Naririnig niya ang mga mahihinang bulong ng mga tao kahit na nasa malayo pa sila. Nakakakita siya sa dilim, mas malinaw kaysa dati. Ngunit may isa pang bagay na napansin niya. Gutom siya. Isang gutom na hindi kayang punan ng kanin at ulam. Nang dumaan siya sa bahay ng isang buntis na kapitbahay, naamoy niya ang kakaibang halimuyak. Matamis at nakakatakam. Napalunok siya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang hindi mapigilang pagnanasa sa sariwang dugo at laman ng tao. Hindi nagtagal, hindi na kinaya ni Dario ang gutom. Isang gabi, pinasok niya ang bahay ng isang matandang may sakit. Tahimik niyang sinunggaban ito. Pinunit ang leeg gamit ang matatalas niyang kuko at sinipsip ang dugo nito. Nang matapos siya, huli na ang lahat. Wala na siyang natirang bakas ng pagiging tao. Lumipas ang mga araw. Mas lalong lumakas si Dario. Mas bumilis siya. At mas lumakas ang kanyang pandama. Ngunit unti-unti rin siyang nawalan ng emosyon.
ng awa at ng pagkatao. Hindi na niya maalala kung sino siya noon. Hanggang isang gabi, bumalik siya kay Kahugo. "Anong ginawa mo sa akin?" ang sigaw ni Dario. Nanginginig ang mga kamay na punong-puno ng dugo. Tahimik lang na tumingin si Kahugo sa kanya. Parang wala nang awa sa kanyang mata. "Ikaw ang pumili niyan," ang sagot ng matanda. Ang anting-anting ng aswang ay hindi para sa mahihina at hindi para sa mortal. Ang sinumang humawak nito ay hindi na kailanman magiging tao. "Balik mo sa dati ang katawan ko," nagmamakaawa si Dario. Umiling si Kahugo. Wala nang balikan. Pero may isang paraan para matigil ang sumpa. Isa lang ang dapat gawin. Patayin ang sarili mong laman. Sa puntong yon, naintindihan ni Dario ang ibig sabihin ng matanda. Upang makalaya siya sa sumpa, kailangan niyang ihandog ang sarili niyang dugo. Ang mismong dugong nagpapalakas sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, tumakbo siya sa gubat at naglaho sa dilim. Simula noon, gabi-gabi, may ulat na mga hayop na natagpuang gutay-gutay sa baryo. Sunod, mga tao na nawawala, na ang tanging bakas ay mga patak ng dugo sa lupa. Minsan, may nakakita sa isang anino sa ibabaw ng bubong. Isang nilalang na hindi na tao. May matatalas na kuko, namumulang mata, at isang gutom na hindi na mapawi. At sa hangin, naririnig nila ang isang bulong. "Nagugutom pa ako." At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.